mga ka-20s! Hi! Welcome back! Okay lang, medyo voice ako. Nag-workout kami na HIIT, High Intensity Interval Training. Anyway, I will be honest with you. I'm not very okay in the past week. One of the biggest reason is nagkakaroon na rin ng transition ulit sa season. So, nagsistart ng lumamig. Yung gigising ka na less than 5 degrees, 3 degrees, 2 degrees yung temperature. Sobrang hirap bumangon sa umaga. Hirap especially mag-let go ng mga hobbies na nakasanayan mong gawin ng summer. For example, yung pagte-tennis, yung pag-jogging sa labas, in general, outdoor activities. And so speaking of sports, today medyo naghahabol kami. Until October lang open yung mga tennis courts dito kasi magsusnow na ng bandang December, so kinuklose na nila yun. Right now, hindi pa rin naman ako talaga super magaling. I think I will still count myself as a beginner sa tennis. Compared sa iba, alam ko na paano yung proper, pero hindi pa rin ako nakaka-develop ng mga outstanding strategies. So ayun, actually, nag-start to because of a guy. I dated someone. So, yun nga. So, tinanong ko si guy, tapos sabi niya sa akin, try daw namin mag-tennis in this court. So, that's the first time na nakapasok ako mismo sa court. And parang iba yung feeling, parang ang interesting. Paano kaya to? Parang ganun naisip ko. I mean, parang gusto kong i-try. And fortunately, Mr. Funny, talagang may experience na siya before dun sa pinagtrabahuhan niya sa Saudi. So, nagpaturok sa kanya and gusto niya rin talagang ibalik yung pagte-tennis. So, together, halos 3-4 times a week kami nagte-tennis, and the first days were the most difficult parts for me kasi hindi pala madali. Akala mo kasi parang mas sanay din kasi ako sa badminton, pero na-notice ko na ayun, talagang pag-tennis mas iba yung force, mas galing sa likod at mas talagang mas iba rin yung footwork, tapos mas maraming stamina or mas maraming energy din yung kailangan, I guess, para makatira ka. Isang palo pa nga lang, masakit na eh. So, parang sanayan din siya. So, why? Bakit nagustuhan ko yung tennis and that mas nagustuhan ko siya lately? It requires a lot of dynamic movements, and I think kailangan din mas malakas ka pumalo. At pag mas malakas ka at mas matindi din yung control mo, mas nade-develop din yung strength mo as someone na nahihilig sa sports. It also teaches me coordination, balance, stamina, control, strategy kasi kung saan mo papupuntahin yung bola, tas kung paano mo malilito yung kalaban mo, things like that. So it's really fun. It's really a fun sport. So, ayun guys, I will take you with me. We will enjoy the last days na makakapaglaro kami ng tennis. Let's go! So guys, malamig sa labas. Nasa 6 degrees, so magja-jacket ako. Hindi ko kaya to. Makinginig ako if ever na magsa-sports bra lang ako. Dahil, ayun nga, winter is coming. So, hala. So, I will just show you kung gaano karaming gamit ko na ang nabutas dahil sa tennis. Kasi gumulong ako one time dahil habol na habol ako sa bola. Another one is my shoes. Nabutas na rin dito. I've been using this for more than a year now, and halos everyday rin naman. Ito rin pinanja-jogging ko. Which is wrong, I know, mali siya kasi hindi talaga advisable na gumamit kayo ng running shoes when you're playing tennis kasi dapat as much as possible mas flat siya. Kasi, lateral kasi yung movement. So, merong mga times na gigilid ka para masalo mo yung bola. And kapag may heel siya like this, mahirapan ka. Baka matipalok ka. Na nangyari na sa akin yun ng isang beses pa lang yata. Sinatsaga ko lang tong shoes ko kasi ayoko pa bumili ng bago. Kaya pa naman, at magwi-winter na rin, di na rin kami makakapaglaro. Pati yung raketa pala namin, super luma, napapakita ko rin sa inyo later.
So, kita natin na brown na yung mga leaves at nahulog na siya along here. Pero may space doon na. May court doon na hindi masyadong nakakover ng leaves. Ayan. Tapos dry na rin yung mga nandun. So, ayan dahil fall season na. So, I will post the address of this court, the description box, para yung mga curious at gustong mag-try at dito kayo nakatira around the town, maka-visit kayo sa place. So, we'll start playing dahil mukhang uulan na rin. Hindi namin na-finish yung second game. Usually, best of 5 kami. Dalawang 5 games. So, sa inyo yung court. Isa lang naman yung length niya. Parehas lang sa doubles tsaka sa single. Pero kapag singles, sa inner na width yung gagamitan niyo na basis. Kapag doubles naman, itong mas outer na width or yung mas malaki. Nakita ko lang yung raketa ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi ko sure kung nakita sa clips, pero minsan inaayos namin siya while playing kasi naghihiwa-hiwala yung strings niya. Yung hindi na siya pantay-pantay na straight. So, pinapantay namin siya like this. Parang dapat kasi equal yung spaces nila sa isa't isa. Yan, hindi na siya masyadong pantay kasi luma na. Hindi kasi maganda yung tama ng palo, tama ng bola kapag hindi pantay-pantay yung strings. May ang ganda naman ng sasakyan na yun. Tignan nyo. Oh, ha? Grabe ang angas. Back up yarn. Lately, the more na mas nilalaro ko yung tennis, the more na mas marami din akong nalalamang facts about this sports. So, nung nagpunta kami ng Ottawa, first time ko makapaglaro sa ibang kind of court. So, iba-iba rin pala talaga yung like volleyball, diba? Pwede ka maglaro sa beach, may beach volleyball, may indoor volleyball, may yun yung outdoor volleyball. So, may mga ganun pala din talaga yung tennis. So, I really encourage you guys to try this sports. Assure ako, meron din dyan sa Philippines nito. Yung mga viewers ko dyan, I'm sure meron nito sa may PICC malapit. May mga naglalaro ng tennis doon nakita ko one time. And hindi siya ganun ka common kasi pinaka-common sa atin, 'di ba, basketball talaga as sports, pero isa siya sa pinaka-beneficial na sports kasi it will really train your endurance, your cardio. Sobrang ganda niya sa heart. Tapos halos lahat ng body parts mo nagagalaw mo. So, talagang may exercise ka and magkakaroon ng coordination. Tapos, yun nga yung strategy, agility, and bang balance. Actually, balance din siya, and especially dun sa leg work, footwork mo, kasi mas ma-enhance mo yung galaw mo kapag coordinated lahat ng body parts mo. Ganda rin siya sa tiyan kasi nga para sa abs din, magandang
ano rin siya, isang benefit din niya is yung sa core natin. Breathing. Pag-exercise or pag-workout na to is only 20% ng healthy living or healthy lifestyle. So, iba pa rin talaga yung healthy yung kinakain mo everyday. Yun yung it composes 80% of your physical health. So, it's really better na balance yung diet mo. Hindi lang puro carbs, hindi lang puro protein, hindi lang din puro vegetable. So, mas maganda na a little of everything. Potassium, sodium, calcium, protein, carbs, fiber, at yung iba pang essential vitamins and minerals na hindi ko naman memorize, pero antioxidants, one more sa blueberries. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, try to start eating leafy vegetables, especially lettuce and kale and spinach, repolyo, carrots, vitamin A. Our body needs a variety of vitamins para sa immune system natin. So try to start taking care of your body kasi hindi mo man na-feel yung negative effects niya right now. Kain ka ng kain ng oily foods, kain ka ng kain ng sweet foods. Tapos, most of your activities are stationary. Pwedeng singilin tayo in the future ng body natin and tayo rin yung mas mahihirapan. Kinakain ko pa rin yung mga gusto ko, syempre. Kumakain pa rin ako ng burger, spaghetti, yung mga favorite kong foods, leche flan. I still don't restrict myself. Advice rin, lastly, sa mga magsistart mag-tennis, always remember na i-follow through. Follow through. Always, dapat hindi bitin yung palo mo. Kasi yung iba hanggang dito lang, kalahati lang, or mag-start ka sa likod, palo ng ganun. Kasi, yun yung hindi ko kinakalimutan when it comes to tennis kasi yun din yung turo sa akin ng stepdad ko. So, ayun guys, thank you for watching this episode and thank you for playing with me. Have a good day, everyone. Bye!